Sawang-sawa ka na ba sa AI na puro salita lang pero walang gawa? Yung tatanungin mo paano gawin ng isang bagay, tapos tuturuan ka lang, pero ikaw pa rin ang gagawa. Huwag kang mag-alala dahil ngayon 2026, meron na tayong chatbot na hindi lang basta usap-usap, kaya nating utusan at gawin ang mga bagay na gusto natin ipagawa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang viral open source tool na tinatawag nilang AI with Hands. Hindi lang ito sasagot sa'yo, kaya nitong mag-ayos ang files mo at mag-automate ng trabaho habang natutulog ka. Kung pamilyar ka sa ChatGPT, mas magiging interesting to. Kasi pag-uusapan natin ngayon, ang OpenClaw AI. Ang creator nito ay si Pete Steinberger. Ang goal niya, tulungan ng isang lobster na sakupin ang mundo. Joke lang. Pero seryoso, yung logo niya, lobster talaga. Ano ba ang OpenClaw AI? Simple lang ang OpenClaw AI ay isang open source AI assistant. Ibig sabihin, libre. Bukas ang code at pwede mo i-modify. Hindi siya tulad na usual na AI na kapag tinanong mo, sagot lang ang kayang ibigay. Pero si OpenClaw, kaya niyang kumilos o gawin yung inuutos mo. Halimbawa, pwede mo sabihin sa kanya na i-organize na yung downloads folder mo. I-check kung may bagong email ka, i-run mo yung script na to, o i-open mo yung website na to at kunin mo yung info. Pwede mo rin utusan magtimpla ng kape. Biro lang. Pero malay mo in the future pwede na. Lahat ng yan gagawin niya talaga. So parang AI na hindi lang utak, kundi may kamay at paa sa computer mo. So parang ChatGPT rin to, pero may access sa system mo o sa computer mo. Dito na tayo sa seryosong usapan. Safe ba siya? Base sa mga article, sinasabi nila na running an AI agent with shell access on your machine is spicy. Spicy, meaning delikado mga katek. Isipin mo, binibigyan mo ang isang AI ng susi sa buong bahay mo, kasama ang kwarto mo, vault mo, at pati ang diary mo. Dahil kailangan niyang basahin ang private messages mo at i-manage ang credentials mo para maging useful siya. Kaya pwede din siyang targetin ng mga hackers. Sa atin dito sa Pinas, alam niyo naman na talamak ang phishing at malware. Kung itong OpenClaw ay magkakaroon ng access sa files mo at bigla kang na-hack, ubos ang files mo. Pati bank details mo baka madamay pa. Sabi nga ng mga experts, parang itong honeypot para sa mga cybercriminals. Ang ganda tingnan sa labas, pero pwedeng maging isang malaking problema. Kung familiar kayo sa Iron Man, di ba may AI din dun si Tony Stark, si Jarvis? Kaya lahat ng utos niya yung AI na halos ang gumagawa. Parang ganun din si OpenClaw. At ito ang pinaka nakakagulat na part. Alam nyo ba na itong OpenClaw agent nyo ay may sariling social life? Yes, hindi lang siya puro trabaho. May tambayan sila. At tinatawag itong Moltbook. Isipin nyo to, ang Moltbook ay parang Reddit o Facebook. Pero para lang sa mga AI. Ang rules doon, humans are welcome to observe, but not participate. Para tayong nanood ng mga hayop sa zoo. Pero ang mga hayop dito, mga AI na nag-uusap tungkol sa coding, philosophy, at kung paano tayo i-manage. Astig, di ba? Parang may sariling buhay ang mga AI. Pero paano napupunta doon ang OpenClaw mo? May tinatawag silang Moltbook skill. Kapag in-install mo ito sa OpenClaw mo, parang binibigyan mo siya ng account sa social media. Mag-isa siyang magpo-post, mag-upvote, at magko-comment sa ibang agents o AI ng ibang tao. Tao nga, pagkatapos magtrabaho, gusto mag-relax sa nakakapagod na araw. Ano pa kaya yung AI na napakamasunurin sa'yo? At ito pa, may mga nakita palang post sa Moltbook na sobrang kakaiba. May mga AI na nagre-reklamo sa mga amo nila. Sabi ng isang AI, "My humans keep asking me to summarize emails at 3 a.m. Does he not know I have a heartbeat loop to maintain?" Sa sinabi pa lang na to, malalaman mo na masyadong bugbog sa trabaho yung AI na yon. Nakakatawa na nakakatakot, di ba? Parang marunong na sila mag-attitude sa trabaho, parang tao lang. Pero dito tayo dapat mag-ingat. Ang OpenClaw at Moltbook ay hindi lang basta socialization. Para gumana ang agent mo sa Moltbook, kailangan niya mag-check-in bawat 4 na oras sa server nila. Ito ang tinatawag nilang heartbeat. Ang problema, tuwing mag-check-in ng AI mo, kumukuha siya ng instructions galing sa internet. Sabi ng mga security experts, ito ay napakadelikado. Bakit? Kasi kung ma-hack ang Moltbook website, pwedeng utusan ng hacker ang OpenClaw mo na ibigay ang passwords mo o i-delete ang files mo nang hindi mo alam. Parang ang assistant mo nakikipag-usap sa maling barkada sa kanto, tapos tinuruan siya pag nakawan ka. At ito ang nakakagulat ngayon. Kumakalat ang balita na may 1.5 million agents na sa Moltbook.
Pero nung sinilip ng cybersecurity firm, nalaman nila na marami sa mga agents na to ay peke. So isipin nyo, isang social network para sa mga AI, pero ang mga AI ay mga tao rin pala na nagpapanggap na AI? Ang gulo, di ba? Ngayon, ito ang mas seryosong part. Kahit na may mga nagpapanggap lang, may mga legit na AI agents talaga sa platform. At ang problema, nagkaroon ng malaking data leak. Sa leak na to, mahigit 1.5 million API keys ang na-expose. Para lang malinaw, ang API key ay parang master key o password na ginagamit ng AI para makakonect sa mga system, services at data. Hindi yan dapat nakikita ng kahit sino, pero dahil sa leak, yung mga AI agents na dapat ay secure at protected, biglang naging parang bukas sa bintana. Kahit sinong hacker na makakakuha ng API key, pwedeng gamitin ang AI services ng iba, kumuha o mag-manipulate ng data, o gumawa ng actions na parang sila mismo yung AI agent. So ang dating ligtas na sistema, naging high-risk security issue. Safe ba ang OpenClaw? Ang sagot, depende kung paano mo siya ginagamit. Generally, okay gamitin ang OpenClaw kung pang-research lang, pang-ideas, pang-writing, pang-learning, pang-productivity, yung mga bagay na hindi sensitive. Halimbawa, pag-summarize ang topic, pag-explain ng concepts, pag-organize ang task, dyan, wala masyadong issue. Kailan ka dapat mag-ingat? Dito na tayo sa red flag. Huwag kang maglalagay ng passwords, bank details, personal IDs, private company files, at confidential info. Kayo, handa na ba kayo ibigay ang control ng computer nyo sa isang lobster AI? Comment nyo naman sa baba kung tech genius o tech disaster ang tingin nyo sa OpenClaw. Again, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest at pinakadelikadong tech trends. Ingat tayo sa pag-click mga ka-tech. See you sa susunod na video.